Magandang araw po sa inyong lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, may mga alaala tayo mula sa ating kabataan. May masarap, masaklap, masaya at malungkot. Ako nga po pala si Fonzie at ito ang aking kwento. Lahat naman siguro ay nagkaroon ng childhood crush at bilang bata pa lang ako na alam kong sa lalaki tumitibok ang puso ko. Grade 6 ako nang magustuhan ko si Joffrey. Hindi niya tunay na pangalan. Si Joffrey ay ang heartthrob sa school namin, Kuya E. At the age of 12, naging active na ako sa mga pagpapantasya. Hindi pa ako tuli noon dahil sa malambot ako sa school ay madalas akong asarin ni Joffrey na classmate ko rin. Lagi niya ako binagtitripan. Pero ewan ko ba Kuya E, hindi ko naramdaman na pang-aapi yun sa akin. Isa yun sa mga precious memories ko. Yung mata niya, yung ilong niya na sobrang tangos at mapulang labi. Mabait naman siya kung tutuusin, mapang-asar lang talaga. Isang araw Kuya E, ilan lang kaming tao sa classroom dahil sa recess namin yun, hindi ko alam kung bakit tawa ng tawa mga grupo ni Joffrey. Hanggang sa kinalabit ako ni Pao at tinuro yung nasa likod ko. Si Joffrey, hawak ang paps niya na nanggugumalit. I can't imagine na at his age na 13 ay ganun yun. Sobrang laki. Ano ba yan? Sabi ko, sabay tawanan sila. I wonder now kung siguro masigit pa ron ang size nun ngayon. Maugat, sobrang laki ng ulo. Ganon yung tumatak sa akin. Kahit mapang-asar siya, tila lalo pa ako nagka-interes kay Joffrey, Kuya E. Isang araw, Kuya E, naging malambot sa akin si Joffrey. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi na rin na niya ako inaasar and tinuring niya akong kaibigan. Sinasama niya ako sa lakad nila ng mga kaibigan niya. Sa tuwing magkakating sila at maglalaro sa dayamihan, naroon lang ako. Nanonood sa kanila sa pagbabackdive. Nag-enjoy ako Kuya E na pinapanood sila as well as kapag lagi siyang nakaakbay sa akin. Naaamoy ko yung hininga niya. Madalas siyang maging escort at bata pa lang kami ay sobrang dami na talagang nagkakakrush sa kanya Kuya E. At bata pa lamang siya, napaka-playboy na niya dahil marami siyang kasulatan ng mga kaklase at sa ibang classroom. Marami ding nanliligaw rin sa kanya. Ako, masaya na tinuring akong best friend ni Joffrey. Kapag darating siya sa classroom, ako yung unang hinahanap niya. Minsan pa, pinapahawakan niya sa akin ang kanyang pera. Minsan tuloy, natutukso na kaming dalawa Kuya E. Ako man ay nagtataka bakit sobrang bait niya sa akin. Kapag recess ay sinishare din niya sa akin yung baon niya. Mahirap na nasa harap mo na yung tao, gusto mo, pero wala rin naman. Dahil hanggang tingin ka lamang. Hindi ako naglakas loob sa kanya dahil minsan nga, ako pa yung inuutusan niya maghatid ng sulat doon sa nililigawan niya at alam kong seryoso siya. Bahagyang may kirot sa puso ko yun, pero yun lang ang paraan na nakakalapit ako sa kanya. Masarap din sa feeling na tawagin niya akong best friend at alam din ng tao na close talaga kami. Para ng araw kaming kambal, pero not identical kasi sobrang gwapo ni Joffrey. Pero ang hindi ko talaga nalaman ay kung bakit all of a sudden naging mabait siya sa akin. Hindi ko makakalimutan ang pagkakataon kung gaano kabait sa akin si Joffrey Kuya E. Nang malaman niyang hindi ako makakasama sa tour dahil wala akong pambayad. Hiniling niya sa mami niya na ipagbayad ako para magkasama raw kami. Masaya ako nung natuloy ang tour pero hindi pala dahil magiging chaperon lang ako sa kanila ng nililigawan niya. Taga-picture din ng kamerang The Film na dala ni Joffrey. Masakit sa puso na masaya sila habang kinukunan ko ng litrato. Bilang bata, mahirap kontrolin ang lungkot noon. Yung pakiramdam mo na naghahanap ka ng pagmamahal na hanggang kaibigan ka lamang. Hindi ako masyadong nagsasalita nang pauwi na kami ni na Joffrey. Sa kabilang bus yung nililigawan niya kaya naging magkalapit kami.
Tapos tatanungin pa ako kung okay lang daw ako. Pero kahit ganoon, patuloy ko lang sinasaktan ang sarili ko habang malapit ako sa kanya. Natulog pa si Job sa aking balikat. Malakas ang tibok ng dibdib ko habang tinitignan ko ang mukha niya at yung labing gusto kong kagatin. That day, ginabi na kami ng uwi, Kuya E, at sinabi ng mami niya na doon na ako matulog at ipagpapaalam na lamang ako. Pinahiram ako ng damit ni Joffrey at naligo pagkatapos kumain. Matagal na kaming magkaibigan pero yun ang unang beses kong makakatulog at makakalapit si Joffrey. Hindi ako mapakali dahil dumidikit ang balat niya sa balat ko at dumadantay ito. Pero ang mas nakakabigla ay nang hawakan niya ang aking kamay at dalhin niyon sa bahaging may kakaibang init. Kinabahan man ako, Kuya E, ay hindi ko napigilan ang sarili ko. Hindi ko alam paano ang gagawin nung una pero in-enjoy ko na ang pagkain ng inihandang midnight snack ni Job. Hanggang sa matapos yun ay masaya ako na yumakap siya sa akin, na tipong kinabukasan ay parang walang nangyari. Pag uwi ko sa amin, Kuya E, ay hindi ko makakalimutan yon na laging nagpapainit sa akin. And laging ganun ang pangyayari. Nung napadalas na yayain ako ni Job sa kanila, matulog lalo na kapag Biyernes at walang pasok kinabukasan. Ewan kung saan nakukuha ni Job ang mga ginagawa niya sa akin. Basta, sa edad kong yun ay naranasan ko lahat sa piling ni Job. Nung graduate kami ay sumabak sa high school ay doon na putol ang ugnayan namin ni Job. Sa ibang school kasi siya nag-aral. Nung mga unang linggo siya, sa high school ay may nangyari pa sa amin. Pero dahil sa magkaiba nga kami ng school ay parang doon na lang nagwakas ang lahat. Ang lahat ng iyon para sa akin ay isang magandang alaala. Ewan ko lang kay Job kasi parang wala lang o nakalimutan na nung nag-reunion kami. Siguro nga hanggang doon na lang talaga yon. Bahagi ng kabataang hindi ko malilimutan. Friends pa rin kami ni Job till now pero wala na kaming napag-usapan tungkol sa nakaraan or ano paman. May pamilya na siya at mga anak. Ako, matandang binata. Nagka-boyfriend ako before pero sumuko na rin ako sa pag-ibig. Ayun, ba't ka naman sumuko? Yun. Anyways, Fonzie, maraming salamat sa iyo at muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.